Totoo ba yan? 5 maling paniniwala tungkol sa dialysis. Isa ka rin mag-dialysis patient o relative ng isang dialysis patient na gustong malaman kung ano-ano ang mga tamang impormasyon tungkol sa dialysis? Litong-lito ka na rin ba kung ano ang mga tama o mali tungkol sa dialysis treatment? Pero bago yan, ako nga po pala si Nurse Sandy, ang inyong nurse sa kidneys. 13 taon na akong dialysis nurse. At based on my experience, napakaraming tanong ng isang dialysis patient, lalo at bago pa lang siyang nagdadialysis. Katulad ng isa naming pasyente. Nagtanong siya kung bakit daw siya dinadialysis, umiihi pa naman daw siya. Kaya naman, inexplain ko sa kanya na ang pag-ihi ay hindi nangangahulugan na gumagana pa ng maayos ang inyong mga bato. Imagine niyo na lamang ang isang water filter. Kahit na may lumalabas na tubig sa ating water filter, hindi ito nangangahulugan na malinis at safe ng inumin. Nasasala pa rin ang tubig, ngunit hindi natatanggal ang mga toxins nito. Katulad ng nangyayari sa mga bato ng mga dialysis patient. Ang mga bato ay nakakagawa pa ng small amount of urine but can no longer clean the blood enough to keep your body healthy. Kaya kinakailangang i-dialysis upang matanggal ang toxic waste sa inyong katawan. At nang mas maintindihan niya ito, naging mas aware at compliant na siya during her dialysis session. Kaya naman ngayon ay babahagi ko sa inyo ang part 2 ng mga maling paniniwala at katotohanan tungkol sa dialysis. Number 1 na maling paniniwala tungkol sa dialysis ay ang dialysis is just cleaning the blood, nothing more. Ang dialysis ay hindi lamang paglilinis ng inyong mga dugo. It's a life-sustaining treatment na nagdurugtong ng inyong buhay. Dahil ang ating mga bato ay maraming trabaho, hindi lang paggawa ng urine. Nag-filter din ito ng toxic at waste products sa ating dugo. Nagbabalanse ng electrolytes tulad ng potassium, calcium, magnesium, sodium na mahalaga sa ating puso, buto at pag-iisip. Nagre-regulate ng blood pressure na tumutulong sa paggawa ng RBC sa ating mga dugo na mahalaga upang ma-manage ang tinatawag na anemia. Kapag sira na ang inyong mga bato, ang dialysis ang tumutulong na gawin ang mga ito. Kaya kung hindi kayo nakakasalang sa inyong dialysis treatment ng tama, it can increase your risk for life-threatening complications tulad ng heart attack, fluid overload, seizure at iba pa. Pangalawang maling paniniwala tungkol sa dialysis ay ang dialysis patient can't exercise. Totally false. Ang mga dialysis patient ay ine-encourage na magkaroon ng light to moderate exercises. Simple exercises like walking or stretching are safe and beneficial. Nai-improve nito ang blood circulation, muscle strength, at overall health and well-being. Huwag puro higa upang hindi tumigas ang inyong mga muscles na nagiging sanhi ng pagsakit nito at pagliit ng inyong mga buto. Number 3, maling paniniwala tungkol sa dialysis ay ang dialysis patient can take a bath or swim. Ito ay depende sa type of your access. Kapag kayo ay may fistula or graft, katulad pa rin ito ng inyong normal na paliligo tulad ng dati, as long as malinis at tuyot na ang inyong tusok. At kapag kayo naman ay isang catheter patient, tinatakpan naman ng inyong dialysis nurse ng transparent dressing tulad ng Tegaderm ang inyong mga access upang kayo ay makapaligo pa rin ng maayos. Mainam na unahin munang basain ang inyong ulo at isunod ang inyong katawan upang hindi totally mabasa ang inyong access. Lalo kung kayo ay isang IJ catheter patient. With extra precaution, makakaligo pa rin naman kayo ng maayos. Regarding sa pagsiswimming, kung tuyo na ang inyong sugat o tusok ay pwede naman. Subalit, kapag kayo ay catheter patient, ito ay hindi nire-rekomenda dahil maaaring mabasa at pasukin ng tubig ang inyong access na pwedeng maging sanhi ng infection. Ika-4 na maling paniniwala tungkol sa dialysis, dialysis patient can't have children. Yes, bihira po at very risky, pero hindi imposible. Kapag sira na ang inyong mga bato, naaapektuhan ang hormone na kumokontrol sa ovulation at menstruation. At dahil po dito, kadalasan ay tumitigil ang regular menstrual period ng isang dialysis patient at nahihirapan na magbuntis. Kapag ang pasyente po ay in a stable condition,
with right amount of dialysis treatment, sometimes po ay 4 to 5 sessions per week to keep blood chemistry stable at close monitoring ng medical team. May supervision ng nephrologist, obstetrician at dialysis nurse. Ang high-risk pregnancy ay maaaring magresulta ng maganda. May mga pag-aaral na po na nagpapatunay na dahil sa pag-improve ng technology over the years, pregnancy is possible for dialysis patient. At ang panghuling maling paniniwala tungkol sa dialysis ay ang dialysis is expensive and unaffordable for most people. Yes, we can't deny it if unpaid entirely out of your own pocket. But the truth is, there's help available. In recent updates po, PhilHealth covers up to 156 sessions per year. Previously, 90 lamang po ito. Additional help from PCSO, DSWD, and local LGU and NGO and medicine support. May mga requirements lang na kailangan i-provide upang makakuha ng government support. Maaari po kayong magtanong sa dialysis unit, kapwa dialysis patient, o relative ng dialysis patient tungkol sa mga assistance na ito upang ipagpatuloy pa rin ang inyong dialysis treatment habang nag-iintay ng inyong kidney transplant. Dahil naniniwala ako na napakahalagang malaman ng mga dialysis patient ang mga tamang kaalaman tungkol sa dialysis upang mapagtagumpayan pa rin nila kahit meron silang karamdaman. Mahalagang malaman ang mga ito upang mas maging malakas at maging positibo sa buhay. Dahil ang kalaban natin dito ay ang kamangmangan na nagdudulot ng stress, anxiety, at pag-iisip na nakakapagpababa ng ating immune system. Kaya kung isa ka ring health advocate, join me in our group, Usapang Healthy and Wealthy PH. Doon ay magsama-sama tayong magbahagi ng ating mga mumunting nalalaman kung paano alagaan ang ating kalusugan para sa ikauunlad ng ating pamumuhay. I hope nakatulong ang video na ito sa inyo. At paki-comment mo na rin dyan sa baba ang salitang katotohanan kung naitawid ko ng maayos ang mensahe ng vlog na ito. Ayun lang po muna. Hanggang dito na lang. Please like, share, and follow nyo na rin. Please follow nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Search nyo lang po, Sandy Madeline Cruz. Dahil nagpo-post din po ako doon ng mga video kung paano alagaan ang ating kalusugan para sa ikauunlad ng ating pamumuhay. Ayun lang po muna. Hanggang dito na lang. Huwag kakalimutan, true wealth is health. See you on my next vlog. Bye!